Blessings ni Alden, ayaw paawat mga kasembrero, sobrang dami na dumadating na pagpapala ni Alden Richards mga kasembreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahan ko ito, may mga candid photos pa na shinare dito ang isang admin mga kasembreros ni Alden Richards dun nga sa kasal ni nina Kim at Gerald Napoles, no? Naka-white dito, may isang, hindi ko alam kung sino tong kayakap ni Alden mga kasembreros or kahag niya. Tapos dito ay may masaya, tapos may basta no, mga candid photos ni Bachelor CEO mga kasembreros or Chief Executive Officer Alden Richards mga kasembreros. So happy lang si Alden, hoping and praying na happy ang puso ngayon ni Alden Richards sa mga nangyayari sa kanyang buhay mga kasembreros. Tapos ang update tayo, ang kanyang CDO, Karen Norte, Homestyle Corned Beef mga kasembreros, ay nag-post kagabi ng bagong video. Actually hindi siya bagong video eh. Parang kinat lang nila yung time na parang ginawa lang nilang 6 seconds yung video mga kasembreros kasama nga si Daddy Bay. Na kung saan ay si Alden kunwari nagluto para sa kanilang magtatay mga kasembreros. So another collaboration, actually ito, matagal na tong video nila, nirepost lang ng CDO Karen Norte Homestyle Corned Beef mga kasembreros kasi nga wala pa silang nagagawang bagong video. So ganoon naman no. Napansin ko yellow din pala yung suot ni Alden sa special line clear braces niya, ay dilaw din yung kanilang color motif no ng special line clear braces mga kasembreros dito sa Homestyle Corned Beef na brand niya ay dilaw din po mga kasembreros. So kasi nga ay yung wrapper no pang kulay ng corned beef ay dilaw. So talagang talagang binasisi ko yung kulay na dilaw mga kasembreros. Ito, may nag-post dito mga kasembreros. Parang nagdududa. Marami actually nagdududa, no? At saka lumabas na naman dito yung peking video mga kasembreros ni na Mayor Mark Alcala at saka ni Catherine mga kasembreros na spotted daw sa mall. Sabi ng isa dito, single daw, sabi niya, referring to Ma'am Catherine mga kasembreros nga, di ba yung sinabi niya nakaraan, single daw, superstar ng ABS-CBN nagtatago sa face mask para di makilala kapag lumalabas sila ni Mayor Mark ng Lucena. Pandemic ba ating superstar di makalantad kaya nag-face mask? Congratulations Mark. So parang ganoon mga kasembreros na parang against din siya. Actually marami ang against mga kasembreros no. May nabasa pa akong post na parang sabi niya na kapag pinili mo yung parang bad influence ba si Mark Alcala mga kasembreros kaya Ma'am Catherine. Parang sabi niya dito, may isa dito na bad influence, Daily Tribune Life. Bad influence, like actress Karen Bernal was recently spotted with Lucena. A video shows that Mayor posing for a fan photo while Bernardo waits patiently nearby, masked and discreet. Netizens questions the outing, noting Alcala should have been at work. So, question din niya si Mayor Mark Alcala na dapat daw ay nasa trabaho si Mayor Mark mga kasembreros, no? Kasi Monday ba yun? So, parang Monday mga kasembreros. Marami rin nagsabi na, hindi sa mga Catherine kasi nasa shoot ng Someone Someday si Kath mga kasembreros. So, hay nako po, ito na talaga yung dito, sinasabi natin na mahirap ng paniwalaan ang mga video lang mga kasembreros kapag walang confirmation na nanggagaling or sinasabi ang bawat kampo. So sabi niya, netizens questioned the outing, noting Alcala should have been at work in Lucena that day. Some even speculated that Bernardo's presence might be influencing his duties, prompting debates over whether the good mayor still has his priorities straight. So kasi nakita ko rin yung mga post ni Mayor Mark Alcala sa kanyang Facebook, trabaho, no? Sabi ko ba, sasabi natin dito na mahirap ng paniwalaan talaga itong mga edit fake mga kasembreros ng mga videos.
And para sa akin kasi dapat magpapa-interview or parang aminin na nila na publicly or kung sila naman sila nga talaga mga kasembreros. 'Di ba parang once and for all para matahimik na no mga kasembreros kasi nga sabi ni Sir Alden ay kapag public figure ka, talagang yung iyong galaw ay tao dito, minamasdan ng marami, so you have to be a good influence mga customers. Ito yung sasabi ko na isa pang against talaga. Kasi may point siya dito. Sabi ni Jella, 14 hours ago, ang agree talaga ako dito. Sabi niya, Mark Alcaraz, opinion ko lang dito sa Love Team na dapat huwag sa politiko, hindi ka makapag-flex ng yayamanin na mga bag o kahit anong mamahaling gamit na meron ka, isipin ng tao dahil sa tax yan. Pera ng taong bayan yan, advice ko lang, Ning. So parang advice lang dyan. Which is my point siya, no? Kasi kapag attached ka sa public servant, kahit alam mong sabing mayaman ka, or milyonarya ka. Ito yung point lang na kung sila na, mga customers, ito yung sasabi ko dito. Which is tama mga kasembreros, no? Hindi pa ito confirm na sila nga mga kasembreros. So, may point siya dito na kapag attached ka or may karelasyon kang tao dito, politiko, mga kasembreros, ay talagang isipin ng tao, kahit na mayaman ka na nga dati pa, ay isipin ng pera ng taong bayan kasi nga politician ang asawa mo. So, or ang iyong tao dito, ang iyong partner, mga kasembreros. So, ganoon siya. No, may point siya talaga mga kasembreros, kaya ako agree ako dito sa sinabi ni Jella, mga kasembreros. Nga, no, maraming negative comments mga kasembreros, no, doon sa may pinost na video. Sabi ng isa dito, sa shooting po si Kath, edited lahat ng yan, delete na nga sinaybara ng post niya. Kung KD fan kayo, alam nyo na lahat tungkol kay MA. Mark Alcaraz, sabing ganoon mga kasembreros. So, hindi ko pa na-check ngayon, nag-voice over ako ng 10 AM mga kasembreros. So, hindi ko pa na-check yung mga post ni Ma'am Naybara Lopez. Palagay ko hindi siya nag-delete mga, pero check ko mamaya. Tapos sabi na isa dito si Joy Coloma, edited Gretchen De Los Santos, grabe naman yung term niya dito, trap. Sabi niya, tapos Rosalina, hindi naman si Catherine yan, Rosalina Colaniban. Tapos sabi naman ng isa, Flosser Fida, sabi niya, Kath din pa din. Sabi ni Malu si Ruma, fake yan. Yun siya mga kasembreros, yung mga comment ng tao na iba. So, yun, may point talaga itong sinabi ni Ma'am Jella, mga kasembreros. Pero tingnan natin, no, yung mga susunod na pangyayari. Tapos ito, Maven Vlog, solid Kath din siya, no. I am happy for Kath kasi in Alden's arms na ilalabas niya kung ano talaga siya, yung kulit niya and all nagagawa niya. I am a big fan of Kathniel, but seeing her like this na super happy at being herself, super happy ako. As in legit na happy ako for her. Kath din. Photos, tapos yung picture nila. Ang daming likes, so 291. Tapos yung picture nila dun sa tao dito sa may Dubai nila na nagkaroon sila nga or gumawa sila ng skydiving, mga kasembreros. So although 2 days ago pa ito, medyo late ko na kita, mga kasembreros, kahapon lang. So tapos ito, no, solid Kath din dito si Alinda Cabug. 5 hours ago, itawa na lang natin mahal, Kath and Alden. Grabe, dami likes. So 144 likes 5 hours ago, mga kasembreros. So yun po, no, talagang happy lang. Tapos ang picture na ito ay during promo ng Hello Love Again nga, mga kasembreros. So yun po. Tapos ito, 22 hours ago, ito yung team ni Kath, mga kasembreros, na nagsushoot sila. Si Harleen Fernandez, si Jocelyn Justin Yan, something like that, mga kasembreros. So ito yung parang tatlo sa mga production staff ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, at ng buong Summon Someday cast, mga kasembreros, na kung saan ay nagpa-picture sila. Hindi ko lang kung sa tapat ba itong simbahan. Kasi di ba yung sinushootingan nila parang Cainta Catholic College. Tapos yung tapat yata nun ay may mga simbahan or katabi ng simbahan at saka yung school, mga kasembreros. So baka yun siya.
no, mga kasembreros and mga ka-fanatics. Tawag dito, may school tapos may simbahan at the same time. Tapos, okay, pasegwehan ko ito mga kasembreros ha. Itong kay Ma'am Nadine Lustre at saka kay Paolo Avellino, magkakaroon daw sila ng movie. Mga kasembreros, no? Sabi ng Filipino teleserye KE, it's finally happening. Nadine Lustre at Paolo Avellino. So, parang ito yung mga maraming teasers na nakita ako mga kasembreros. Pero lalabas din naman yan kung meron talaga na movie sila mga kasembreros ni Nadine at saka ni Paolo Avellino. Akala ko nga si Kim yung magiging partner niya ulit. So hindi pala, mga kasembreros. Tapos ito, speaking of Nadine, 15 hours ago, ang dalawang queens na si Nadine Lustre at Catherine Bernal parehong nagre-radiate ng sariling klase ng ganda at confidence. Kapag pinagsama ang kanilang pangalan, automatic good vibes agad. Parehong may strong personality, effortless style at undeniable star power. Hindi lang sila basta sikat, pareho silang inspirasyon sa maraming fans pagdating sa growth, independence at pagiging totoo sa sarili. From fashion to career moves, talagang may kanya-kanyang lane pero parehong shining. Dalawang powerhouse pero parehong shining. Dalawang powerhouse women na patuloy na gumagawa ng ingay sa industry at lifestyle scene din. Tapos pictures dito, no? Ni Ma'am Catherine at ni Nadine. Alam ko yung kay Ma'am Catherine nasa a very good girl siya nasa picture na ito mga kasembreros. Tapos yun, no? Major item tayo. Bumabaha, ayaw paawat ng blessings ni Alden mga kasembreros. Kahapon ay nag-post dito ang actually Laysam. Yun si Laysam nag-post sa kanyang Instagram ng behind the scenes mga kasembreros ni Soy Team. Kasama niya dito si Maris Racal. If I'm not mistaken, ito po ay Sting na brand mga kasembreros. So may post din dito, hindi ko nabasa yung post sige mamaya yan. Naka-red dito si Tisoy, tapos kasama niya dito si Maris Racal mga kasembreros. So 95% sure ako dito na Sting, yung energy drink na Sting ang kanilang gagawin dito mga kasembreros na video or commercial ad. So yun po. Pero hindi mo na ako naghalungkat ng mga bagong videos at posts para para maipon ko mamaya naman yung another updates natin mga kasembreros. So yun po. Grabe, no? Bumabaha talaga ang blessings niya Soy Team mga kasembreros. So kaliwat kanan. Paps, hinga-hinga din pag may time kasi alam mo na, no? Talagang yung katawan natin ay iisa lang, no? Baka magkasakit ka na naman yan. Pero let's pray na na healthy parati ang Phenomenal Box Office Cinema King. Kasi may mga pinapaaral ito, no? May mga estudyante sa kanyang AR Foundation mga kasembreros. Grabe, no? Sariling bulsa ni Alden. Pero may mga sponsors naman sa kanyang AR Foundation mga kasembreros na nagpapaaral siya ng mga estudyante, especially siguro mga college students mga kasembreros. Hindi ko na alam kung from senior high to college yung pinapaaral ni Alden, pero palagay ko kolehiyo kasi kaya pa naman yung senior high yung college lang talaga ang medyo magastos. So yun lang siguro yung levels ng mga estudyante ni Alden na tinutulungan. Nevertheless, malaking tulong yun kasi yun talaga yung pinakamahirap sa lahat at saka pinakamagastos yung college. Lalo na kapag nag-intern ka na, no, mga kasembreros, nag-thesis, talagang sobrang gastos, no, gastos to the max talaga ang kolehiyo mga kasembreros. So, talagang kailangan talaga ng suporta ng mga college students and we're thankful kasi sabi ni Alden, kapag marami siyang projects, ay iniisip niya na marami rin siyang matutulungan pa. No, mga kasembreros, iba talaga si Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos na-feature din pala sa DWIZ si Alden mga kasembreros. Play ko to mamaya about dito sa kanyang MVT na award mga kasembreros. So one of the most valuable taxpayers mga kasembreros ng BIR South mga kasembreros, no? Cluster 57 yata, no? Yung kanyang ni-represent mga kasembreros.
So mamaya i-play ko ito, mga kasembreros, by DWIZ. Mga kasus. Tapos ito na pala yung ano ha, yung parang video na ginagawa nila Alden dun sa OWA, no, mga kasembreros, Overseas Workers Welfare Administration, OWA. So yun po. So nagsasalita siya dito pero wala pang audio, yung pinost ng vlogger or ng TikToker, mga kasembreros. Music background pa siya. So sa susunod kapag nahanap natin ay ipopost ko, mga kasembreros, para marinig niyo po yung kanyang sinasabi. No, maging ako ay excited, no, kung ano yung kanyang sinasabi, mga kasembreros, dito nga sa OWA na shoot nila, mga kasembreros. So mag-aabang-abang tayo ng update. Grabe, no, talagang parang halos araw-araw fully booked. Parang halos araw-araw fully booked si Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasembreros, no. Talagang kaliwat kanan yung kanyang agenda. Parang may listahan talaga sila ng ito next na, ito brand na ganito, ito next na naman, dito ka na sa Davao, dito ka na sa Laguna, dito ka na sa Quezon, dito ka na sa Makati, dito ka na sa BGC, dito ka grabe mga agenda ni Alden, mga kasembreros. So Alden talaga sa kala, mga kasembreros, no. So iba't ibang brands, iba't ibang lugar, no. Parang kumbaga parang pag may walis tingting si Alden, liparan na lang. Liparan na lang, mga kasembreros. Pero joke lang po. So speaking of blessing, ang billboard dito, no, ni Alden, mga kasembreros, ay pinost din ni Laysam, mga kasembreros, yung billboard ni Alden sa Special Line Clear Braces. Hindi ko lang kung sa Guadalupe yata ito, sa EDSA. So yun, parang pinost lang ni Laysam sa kanyang Instagram 3 hours ago, yung picture or billboard niya ni Alden sa kanyang Special Line Clear Braces, mga kasembreros. Grabe, no? Dati pangarap niya, sabi niya, Ann Curtis, nakita niya sa EDSA yung mga billboard, sabi niya one day ay magaganda, may mga billboards din siya na isasabit sa EDSA, and nangyari, mga kasembreros. And dito ko na-realize lang na sobrang mahalaga yung may pangarap tayo, mga kasembreros. Pangarap na maka-Diyos, no? Pangarap na makatulong sa ating kapwa-tao. So especially talaga kapag tayo po ay gumagawa ng kabutihan sa iba. So grabe, mga kasembreros. So talaga nakaka-bless lang, mga kasembreros, yung dito, yung buhay ni Pops Alden. Ito last item natin. I-clear ko pala yung kasi yung nag-post about kay Paolo at saka kay Nadine kanina, di ba? Akala ko movie. Parang sabi nito teleserye. Naudlot yung naburado na teleserye, pero tuloy naman yung kanilang movie. Sa Paris daw, no? Sa Paris, France daw, yung bagong movie na sinushoot ni na Paolo at Nadine Lustre, mga kasembreros. Pero alam ko si Nadine, di ba may pa siya? May Love Siargao, mga kasembreros. So, pero tingnan natin, no? Pero parang edited ang picture na ito ni Nadine Lustre, mga kasembreros, at saka ni Paolo Avellino. Pero tingnan natin, no? Kasi marami kasi nagpo-post eh. So, baka nga meron, pero hindi lang sa ngayon pa, mga kasembreros, kasi nga may mga schedule pa si Nadine, mga kasembreros. And yung kay Paolo, hindi ko ganong alam yung schedule niya. Pero yung Love Siargao kasi Nadine, alam natin, mga kasembreros. So, pero yun, abang-abang tayo sa mga susunod na mga pangyayari, mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating cast din, na may konting Paolo Avellino at saka Nadine items, mga kasembreros. So pakinggan natin tong mga videos na aking play, and then of course ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Alden Richards, kinilala bilang isa sa top taxpayers ng bansa noong nakaraang taon. Pinarangalan si Alden Richards bilang isa sa mga most valuable taxpayer ng 2025 sa ginanap na tax campaign kick-off event ng Bureau of Internal Revenue sa Jose Rizal Coliseum. Ang pagkilalang ito ay ginagawad sa mga individual na naging huwaran sa maayos, tama at tapat na pagbabayad ng buwis. Layunin ng parangal na ito na hikayatin ang publiko at mga kilalang personalidad na maging responsable at makiisa sa pagpapalakas ng ekonomiya sa pamamagitan ng wastong pagtupad sa tungkulin bilang mamamayan.
kasalukuyan. Ayon kay Alden, ang pagbabayad ng tamang buwis ay hindi lamang legal na obligasyon, kundi isang mahalagang ambag sa nation building at pag-unlad ng bansa. Napaka-amazing po ng Word of God mga kasamberos. Ang title natin ay Bilang ang mga Bituin. Grabe, no? Psalms 147 verses 4 hanggang 6. He, God, counts the number of the stars. He, God, calls them all by name. Grabe, great is our Lord and mighty in power. His understanding is infinite. The Lord lifts up the humble. He casts the wicked down to the ground. Grabe mga kasamas. Actually, marami ang lessons na pwede natin matutunan dito. Pero ginawa ko lang title no, na Bilang ng Diyos mga kasamberos ang mga bituin. Alam niya kung ilang piraso. Sige nga, try natin magbilang minsan sa mga kalangitan mga kasamberos. Isang gabi ka magbilang. Isang gabi ka magbilang ng mga bituin mga kasamberos. So dito ka pa lang. Yung naaabot ng mga mata mo ay dito lang sa Pilipinas, no? Dito lang, for example, ako sa Davao. So yung buong Davao, titingala ako sa langit, yung titingnan ko mga bituin, yun lang ang kaya kong bilangin. So hindi pa kasama doon ng ibang mga probinsya like Negros, no? Aklan, Cavite, Laguna, Parañaque, Marinduque, Bicol, Sorsogon, Masbate, and so on. Ang dami mga kaso sa Cebu, sa Sultan Kudarat, sa Maguindanao, no? Marami. So hindi ko mabilang sa Pilipinas pa lang yan. How much more sa buong mundo, sa iba't ibang bansa mga kasambreros. So kung mabilang man natin, hindi natin mabilang dito sa isang probinsya nga lang. Hindi kunwari, dito ako sa Davao del Norte. So wala pang Davao del Sur, Davao Oriental, no? Davao Occidental, meron pa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Lanao del Sur, Lanao del Norte. Marami. Kung pa hindi talaga natin kaya. Only God can do this mga kasambreros. Grabe no, it's really one amazing, isa lang tong verse na to ha, or isa lang, tatlo lang sa mga verses ito sa napakaraming chapters ng Book of Psalms sa mga kasambreros of the greatness and power and amazingness of God mga kasambreros na kanyang bilangin na mabituin. At hindi lang yon, may mapangalan pa bawat isa mga kasambreros, tinatawag niya bawat isa. And because He created everything, He created the stars, the moon, the sun, and every creation mga kasambreros sa mundong ito. So kung kaya He has the power, kung pa meron siyang command mga kasambreros, ikaw no, kung ikaw ang nag-imbento ng cellphone, or ikaw ang nag-imbento ng electric fan, kung ikaw ang nag-imbento ng laptop, so you have the right, no, meron kang meron kang kakayahan mga kasambreros na ayusin, kung ano yung mga manuals na dapat or instructions na dapat gawin. So kasi nga you created it, no, you created a certain thing mga kasambreros. So ganun din po lalo na sa Diyos natin na kanyang bilangin ay mabituin mga kasambreros. At tinatawag pa niya mga kasambreros sa isa-isa no, sa kanyang pangalan. Tapos sabi dito, the Lord, great is our Lord and mighty in power, His understanding is infinite. Yung kanyang pangunawa, yung kanyang wisdom ay infinite. Ibig sabihin po ng infinite ay wala pong katapusan. Okay, walang hangganan mga kasambreros, endless, no, limitless, boundless mga kasambreros. So unlimited no yung kanyang dito, yung kanyang kaalaman at ang kanyang pangunawa mga kasambreros. And isa pa dito na dapat nating matututunan ay ang humility, yung pagpapakumbaba ng loob mga kasambreros. So, sinasabi niya dito na the Lord lifts up the humble, He casts the wicked down to the ground. So inaangat ng Diyos no yung mga taong dito mapagpakumbaba, at dinadown naman niya mga kasambreros ang mga taong may yabang or ma-pride mga kasambreros. So vice versa. So baliktad po yun mga kasus. And ano yun parang talagang biblical ito mga kasambreros, na kapag ang tao ay mayabang, nagmamalaki, nagmamataas, ay talagang binabagsak ng Diyos mga kasambreros. So kagaya ni Lucifer no, he serves as a timeless reminder na si Lucifer po ay dating napakaganda, talagang second in command mga kasambreros kay Jesus Christ sa heaven. He was very close sa Panginoon, he was intimate sa Diyos mga kasambreros, and Jesus Christ the Son of the living God. And yet yung kanyang puso ay naging palalo, naging hambog, naging mayabang no, naging mapagmataas. That is why he was thrown down sa pinaka-bottom ng Earth's core mga kasambreros. So sana magsilbing reminder no, at paalala na ang tao kapag nagmayabang, kapag lumaki ng ulo, ay ibinabagsak talaga mga kasambreros. So ang tao kasi may mga tendency na gano'n no, pag sobrang yaman na,
pag sobrang hindi naman lahat, no, pero karamihan sa mga tao ganun, kapag naging sobrang sikat na, sobrang angat na angat na sa buhay, ay naging mayabang na sila, mga kasembreros. So ang verse na ito, no, sa Book of Psalms 147 is a beautiful reminder of the power and majesty of God. It speaks to the immense and intricate way in which God has created the universe and everything within it. So siyang may likha. Kami nga ng lolo ko, yun yung isa sa mga ano ko na yung lumikha ng kalawakan, ng outer space, ng universe, ng galaxies, ng constellations, and so on, ay siya po, no, ang Diyos, mga kasembreros. So yung kanyang power, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang tawag dito, yung kanyang amazingness, yung kanyang yung eternality ba ng Diyos, mga kasembreros, ay hindi mapapantayan. Siya lamang, mga kasembreros, at wala ng iba ang kayang-kaya. And isa lang yun sa isa lang itong kaya niyang bilangin ang mga stars, mga kasembreros, no, at saka tinatawag niya sila sa kani-kanyang mga pangalan. The imagery of God knowing the number of stars and calling each one by name showcases the personal care and attention that God gives to even the smallest details of His creation. Grabe, no? Maliit lang siya actually, na kung parang isipin mo na kunwari, mga anak mo, di ba? Alam mo yung pangalan ng anak mo. Yung mga creation mo, alam mo yung mga tawag, mga kasembreros. And of course, no, si Lord ay talagang dito masabi na kahit niya yung isipan natin, di ba? Alam niya kung ano ang nasa loob ng ating isipan, ng ating mind. Alam niya kung ano yung ating nasa puso natin and so on. So, how much more ito, mga kasembreros, na hindi niya kayang bilangin because He is the ultimate creator, mga kasembreros. It emphasizes God's sovereignty over the vast cosmos in His intimate relationship with each aspect of it. So, yung cosmos po ay yung universe, no? When we reflect on this verse, we are prompted to consider the boundless knowledge and authority of God. So how incredible is it that the creator of the universe knows every star in the sky and has given each one a unique identity? So grabe, no, mga kasembreros, no? It's really amazing to know. Incredible, no, mga kasembreros. This verse invites us to marvel at the wonders of God's creation and to trust in His perfect plan and design. It serves as a comforting reminder that just as God knows every star by name, He knows us intimately and cares for us individually. So, kung alam ng Diyos ang pangalan, ang bilang ng stars, mga kasembreros, how much more yung kanyang relationship sa atin, na gusto niya tayong mapalapit palalo sa kanya, mga kasembreros. So, ang reminder dito sa atin ay mamangha tayo. Okay? Mag-wonder tayo, ma-amaze tayo, mga kasembreros, sa kadakilaan at power ng Diyos, mga kasembreros. Pero sa pagmangha na yan, sa pagka-amaze na ito, ano yung ginagawa natin? Ano yung gagawin natin, mga kasembreros? So, nakangalang ba tayo na wala tayong ginagawa? Or nag-effort tayo, magbasa ng Biblia, mag-spend time sa kanya, mga kasembreros, at saka gawin natin yung purpose natin, which is to love Him with all our heart, mind, soul, and strength, and love our fellow people, our neighbor, as we love ourselves, mga kasembreros. So, yes, namamangha tayo, but ano yung ginagawa natin? Okay? Hindi lamang kasi ito napanganga ka dahil sa grabe, alam ng Diyos yung bilang ng mga stars, alam niya yung mga pangalan bawat isa. So, grabe ang kanyang power, infinite ang kanyang understanding, endless ang kanyang wisdom. So, ano yung ginagawa natin? So, parang audience lang ba tayo? No, we are participants, mga kasembreros. In conclusion, Psalms 147 verse 4 hanggang 6 serves as a poignant reminder of God's magnificence in His personal care for every facet of His creation. So meron siyang care. Hindi lang sa alam niya, yes, no? But the thought is meron siyang intimacy. Gusto niyang alamin, no, mga kasembreros, at alam niya yung specific details ng ating buhay, ng ating isipan, ng ating pagiging tao, mga kasembreros. And He wanted, no, to establish a relationship sa atin. Tayo lang minsan ang talagang sobrang busy sa ating mga daily agenda, na kahit na magbukas ng Biblia, magbasa ng kanyang salita, ay hindi natin nagagawa, mga kasembreros. So, hindi dapat doon nagtatapos na, grabe ang Diyos, yes. But do we share to people, no? Do we share to others yung kanyang kadakilaan, yung ating pasasalamat sa Panginoon, no? Sa ating mga social media, gamitin natin yung ating mga Facebook, yung ating mga
social media accounts para pasalamatan ang Diyos na sobrang dakila at makapangyarihan, mga kasembreros. It beckons us to place our trust in God's unwavering knowledge and care, assuring us that we are deeply valued and intimately known by Him. So intimate, mga kasembreros, yun ang gusto ng Diyos sa atin. Kumapa parang isang magulang, no, na dapat close tayo sa kanila at mahal natin sila, mga kasembreros. We show our love, our care, our respect, great reverence, mga kasembreros, sa ating magulang, and triplehin at saka 10 beses at saka endless folds pa, mga kasembreros, ang dapat gawin natin sa Panginoon, mga kasembreros. Grabe, no? So napakaganda po ng verse na ito, mga kasembreros. Sa application natin, embrace the boundless wisdom of God like a guiding compass in the digital maze of life. Let Psalms 147 verses 4 hanggang 6 illuminate your path, sparking a fire within to connect with the divine. So may connection. Dapat nandun yung connection, mga kasembreros, no? Habang tayo po ay kumaga pa na-amaze sa kanyang kadakilaan, sa kanyang power, sa kanyang wisdom, understanding, and so on, ay mag-establish at patatagin pa natin lalo yung ating relationship sa kanya by spending time with Him, mga kasembreros, sa panalangin, sa pagbasa ng kanyang salita, sa paggawa ng kanyang purpose, mga kasembreros, no? Yung mahalin natin siya ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan, at ang ating kapwa-tao kagaya ng ating sarili, mga kasembreros. So, dalawa dapat yun, ha? Hindi pwedeng ang unang utos lang yung sinusunod natin, yung mahalin natin ang Diyos ng buong lakas, kaluluwa at isipan, kagaya natin, buong lakas, kaluluwa, isipan at puso, mga kasembreros. At tapos hindi natin gagawin yung pangalawa na mahal natin at ating kapwa-tao kagaya nating sarili. So hindi po pwedeng ganun. Dapat dalawa po yan. Inseparable po yan, mga kasembreros. Alright? So yun lang sa Word of God, ha? Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa at pagka-amaze, mga kasembreros, ng Diyos natin ay kayang-kayang gawin ang lahat-lahat. Lahat-lahat, as in lahat-lahat. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.